May mga sandaling ang mundo ay biglang tumatahimik. Sa katahimikang iyon, may mga katotohanang bihirang marinig. Ito ang mga salitang hindi sumisigaw ngunit bumabago ng direksyon ng buhay. Kung handa kang humarap sa lalim ng pananampalataya, magpatuloy ka. Sa gitna ng kaguluhan, may mga pangakong hindi kumukupas. Hindi ito nakabase sa damdamin kundi sa katatagan ng pinagmulan. Ang mga pangakong ito ay hindi palamuti ng salita, kundi sandigan ng kaluluwa. Dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng tao at Diyos. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. May mga aral na mas tumitibay kapag pinagsasaluhan ayon kay Marcus Aurelius. Ang buhay ay hinuhubog hindi ng nangyayari kundi ng pagtugon dito. Ang paanyayang ito ay hakbang patungo sa mas malinaw na direksyon. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi laging kaaya-aya sa simula. Minsan ito ay dumarating bilang pagsubok na humahasa sa pagkatao. Sa bawat bigat na dinadala, may layuning hindi agad nakikita. Ang stoic na puso ay marunong maghintay ng may dignidad. Sa pagtatapos ng katahimikan, may liwanag na dahan-dahang lumilitaw. Hindi ito liwanag ng ilusyon, kundi liwanag ng katotohanan. Ang 10 pangakong ito ay paanyaya sa mas matatag na paninindigan. Manatili ka sapagkat ang mga susunod na sandali ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Number 1, ang hindi pag-iwan. May isang katotohanang bihirang napapansin sa oras ng kaginhawaan, ngunit dahan-dahang lumilitaw sa panahon ng matinding pagsubok. Ito ang katiyakang may presensyang nananatili kahit ang mga taong inaasahan ay unti-unting lumalayo. Hindi ito umaalis kapag ang lakas ng loob ay humihina at ang direksyon ng buhay ay nagiging malabo. Sa katahimikan ng pananatiling ito, may lakas na hindi kailangang ipagsigawan upang maramdaman. Ito ang uri ng lakas na humahawak sa tao kapag wala ng ibang masasandalan. Ang pananatiling ito ay hindi palaging may kasamang ginhawa o malinaw na sagot. Madalas ay dumarating ito bilang tahimik na pag-alalay sa gitna ng mabibigat na sandali. Hindi nito hinihingi ang perpektong pananampalataya bago manatili sa tabi ng tao. Ito ay kusang ibinibigay bilang tanda ng tapat at matatag na ugnayan. Sa ganitong paraan ang tiwala ay unti-unting muling nabubuo. Kapag ang mundo ay nagiging pabago-bago at ang paniniwala ay patuloy na nasusubok, ang pangakong ito ay nananatiling matatag. Hindi nito tinatakasan ang bigat ng realidad na kailangang harapin araw-araw. Sa halip, hinahayaan nitong maranasan ang pagsubok ng may saysay at direksyon. Ang bawat hirap ay nagiging bahagi ng proseso ng pagpapatibay ng loob. Ang bawat sakit ay nagiging hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa. Ayon kay Seneca, ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos ng buhay. Ang hindi pag-iwan ay nagbibigay ng ganitong uri ng lakas na hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Sa kaalamang may presensyang nananatili, ang takot ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Ang isipan ay natutong huminahon kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang puso ay natutong magtiwala ng mas malalim kaysa dati. Ang pangakong ito ay hindi ibinibigay upang alisin ang lahat ng sakit at paghihirap sa buhay. Ito ay naririyan upang samahan ng tao habang hinaharap ang bigat ng bawat hakbang. Sa pananatiling ito, natututuhan ang dignidad ng pagtitiis at ang kahalagahan ng pagpapatuloy. Dito unti-unting nahuhubog ang pananampalatayang tahimik, ngunit matatag. Ito ang pundasyong hindi basta guguho sa paglipas ng panahon. Number 2, ang paggabay sa tamang landas. May mga sandaling ang tao ay humaharap sa maraming pagpipilian, ngunit walang malinaw na direksyon. Sa ganitong oras, may paggabay na hindi sumisigaw ngunit patuloy na umaakay. Hindi ito pumipilit o nagmamadali sa desisyon ng tao. Ito ay dumarating bilang banayad na liwanag sa gitna ng kalituhan. Sa presensyang ito, ang landas ay unti-unting nagiging malinaw. Ang paggabay na ito ay hindi nangangako ng madaling daan. Madalas ay inaakay nito ang tao sa landas ng disiplina at pagtitiis. Hindi lahat ng hakbang ay kaaya-aya o magaan sa pakiramdam. May mga pagkakataong ang tamang direksyon ay may kasamang sakripisyo. Sa kabila nito,
Ang bawat hakbang ay may dalang kahulugan. Kapag ang damdamin ay pabago-bago at ang isip ay naguguluhan, ang paggabay ay nananatiling kalmado. Hindi ito nadadala ng takot o pangamba ng sandali. Sa halip, iniaayon nito ang direksyon sa mas malalim na layunin. Ang bawat pagliko sa landas ay may aral na kaakibat. Ang bawat pagkaantala ay bahagi ng mas malaking larawan. Ayon kay Epictetus, ang karunungan ay nagmumula sa pag-alam kung ano ang dapat sundan at ano ang dapat bitawan. Ang paggabay ng Diyos ay tumutulong sa ganitong uri ng pag-unawa. Sa pagtanggap sa gabay na ito, nababawasan ang padalos-dalos na pasya. Ang isip ay natutong kumilos ng may hinahon at linaw. Ang loob ay nagiging mas matatag sa harap ng pagsubok. Ang pangakong ito ay paalala na ang tao ay hindi basta naglalakad ng walang patutunguhan. May direksyong hinahabi kahit hindi agad nakikita ang dulo. Sa bawat araw na sinusunod ang paggabay, lumalalim ang tiwala. Ang buhay ay nagiging mas buo at mas payapa. Dito nahuhubog ang karakter na marunong sumunod ng may dignidad. Number 3. Pagbibigay ng lakas sa kahinaan. May mga sandaling ang lakas ng loob ay tila unti-unting nauubos at ang katahimikan ng isip ay nagiging mabigat. Sa ganitong kalagayan, may lakas na dumarating hindi mula sa sarili, kundi mula sa mas mataas na pinagmulan. Hindi ito lakas na marahas o mapagmataas na ipinapakita sa iba. Ito ay lakas na tahimik, ngunit may kakayahang magpatayo muli ng loob. Sa pagdating nito, ang kahinaan ay nagiging simula ng mas malalim na tibay. Ang lakas na ito ay hindi agad nag-aalis ng lahat ng bigat na dinadala. Madalas ay inuuna nitong patatagin ang loob upang kayanin ang bigat ng realidad. Hindi nito itinatanggi ang pagod, pangamba o pagdurusa. Sa halip, tinatanggap nito ang kahinaan bilang bahagi ng pagiging tao. Sa pagtanggap na ito, nagsisimula ang tahimik na pagbabago. Kapag ang sariling kakayahan ay hindi na sapat, ang lakas na ito ay patuloy na umaalalay. Hindi nito hinihingi ang perpektong tapang bago ito kumilos. Ito ay gumagalaw mismo sa gitna ng pagkapagod at pagdududa. Sa ganitong paraan, ang pagkabigo ay hindi nagiging huling hantungan. Ito ay nagiging daan patungo sa mas malalim na pagtitibay ng loob. Ayon kay Marcus Aurelius, ang apoy ay sumusubok sa bakal at ginagawa itong mas matibay. Ang lakas na ibinibigay sa kahinaan ay kumikilos sa ganitong paraan sa buhay ng tao. Sa bawat pagsubok, may panloob na tibay na unti-unting hinahasa. Ang loob ay natutong tumindig kahit may bigat at sugat. Ang isip ay natutong humarap ng may katahimikan. Ang pangakong ito ay paalala na ang kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay paanyaya upang umasa sa lakas na higit sa sariling kakayahan. Sa ganitong pag-asa, ang tao ay hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon ng panibagong pagtayo. Dito nahuhubog ang lakas na hindi madaling gumuho kahit sa gitna ng unos. Number 4, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. May kapayapaang hindi nakadepende sa ayos ng paligid o sa takbo ng mga pangyayari. Ito ay dumarating kahit ang mundo ay magulo at ang isip ay puno ng tanong. Hindi nito kinakailangang mawala ang problema upang maramdaman. Sa halip, nananatili ito bilang panloob na katahimikan na hindi madaling maistorbo. Sa presensyang ito, ang loob ay nakakahanap ng pahinga. Ang kapayapaang ito ay hindi nangangako ng tahimik na buhay. Madalas ay kasabay nito ang responsibilidad at mabibigat na desisyon. Hindi nito iniiwasan ang katotohanan ng sakit at pagkawala. Sa halip, tinuturuan nitong harapin ang realidad ng may hinahon. Sa ganitong paraan, ang kaguluhan ay nawawalan ng kapangyarihan. Kapag ang damdamin ay pabago-bago at ang isip ay puno ng pangamba, ang kapayapaan ay nananatiling buo. Hindi ito naaapektuhan ng panandaliang takot o galit. Ito ay nakaugat sa tiwalang may mas malalim na kaayusan sa likod ng lahat. Sa pagtanggap sa ganitong pananaw, ang loob ay nagiging mas kalmado. Ang bawat araw ay nagiging mas magaan dalhin. Ayon kay Seneca, ang tahimik na isipan ay mas makapangyarihan kaysa sa magulong lakas. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay humuhubog ng ganitong isipan. Sa katahimikan, mas malinaw ang pag-unawa sa dapat gawin. Ang desisyon ay nagiging mas maingat at mas makatao. Ang puso ay natutong kumilos ng walang labis na bigat. Ang pangakong ito ay paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob. Hindi ito kayang kunin o sirain ng panlabas na sitwasyon.
Sa pagyakap sa kapayapaang ito, ang tao ay nagiging mas buo. Ang buhay ay nahaharap ng may katahimikan at tapang. Dito nabubuo ang paninindigang hindi madaling matinag. Number 5, lakas ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na nagmumula sa kanyang pangako. Ang bawat hakbang sa buhay ay may kasamang pangamba. Ngunit ang kanyang salita ay nagbibigay gabay. Ang pag-asa ay matibay na haligi na nagpapalakas sa ating puso upang bumangon. Tulad ng sinasabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang pag-asa ay nagtuturo sa atin na magpatuloy sa kabila ng bawat pagsubok. Parang ilaw ang pag-asa sa gitna ng kaguluhan at kabiguan. Kapag tila nawawala ang direksyon, ang kanyang pangako ay nagiging gabay. Ang bawat araw ay pagkakataon upang magsikap at ipagdiwang ang maliit na tagumpay. Ang pag-asa ay hindi nagtatapos sa isang pangyayari, kundi nagpapatuloy sa bawat hakbang ng buhay. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging matatag sa kabila ng hamon. Sa bawat pagkabigo, ang pag-asa ay nagbibigay tibay at lakas upang bumangon. Hindi ito nawawala sa harap ng unos o pagsubok, kundi nananatiling kaagapay sa bawat hakbang. Ang kanyang pangako ay sandigan na nagbibigay inspirasyon sa mga araw na puno ng agam-agam. Ang liwanag ay palaging naroroon at ang pag-asa ay hindi nagmamaliw. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manatili sa liwanag kahit sa dilim. Ang pag-asa ay para sa lahat na may tapang harapin ang kanilang takot at kahinaan. Sa bawat pagkakamali at kabiguan, may pagkakataon na bumangon at patunayan ng sariling lakas. Ang kanyang pangako ay parang ilaw na hindi kailanman namamatay at patuloy na gumagabay. Ang pag-asa ay nagbibigay lakas upang magpatuloy at manatiling tapat sa prinsipyo. Tunay na ang pag-asa ay makikita sa pagtitiwala na sa dulo ng unos may bagong simula. Natuklasan natin na ang pag-asa ay regalo na nagbibigay direksyon at gabay sa bawat hakbang. Hindi ito nawawala sa pagod o pagkabigo, kundi nananatili sa puso ng matatag na tao. Ang kanyang pangako ay nagtuturo sa atin na bawat araw ay pagkakataon upang baguhin ang kapalaran. Ang pag-asa ay nagpapaalala na sa bawat hamon may lakas na natatamo at karunungan na natututo. Sa pagyakap sa pag-asa, nagiging matatag, mahinahon at puno ng lakas ang ating puso sa gitna ng lahat ng pagsubok. Number 6, kapayapaan ng puso. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mundo, may katahimikan na bumabalot sa puso ng nananalig. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kapag ang isip ay malinaw at ang damdamin ay mahinahon, nagiging matibay ang pundasyon ng ating pagkatao. Tulad ng sinasabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang nagpapabigat sa atin, kundi ang ating paghatol sa mga iyon. Parang ilaw ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan at tensyon. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, ang pangako ng kapayapaan ay gumagabay sa ating mga hakbang. Ito ay nagbibigay daan upang mas maunawaan ang sarili at ang mundo sa paligid. Kapag nananatili tayong kalmado sa gitna ng unos, mas nagiging malinaw ang tamang desisyon. Sa bawat hamon at pagsubok, ang kapayapaan ay nagbibigay sa atin ng tibay at determinasyon. Hindi ito nawawala sa gitna ng kaguluhan, kundi nananatiling matatag sa puso ng taong may pananampalataya. Ang pangako ng kapayapaan ay sandigan na nagpapaalala na ang tunay na kalakasan ay nasa loob natin. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang kapayapaan ay nakukuha hindi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagbabago ng ating pananaw. Ang kapayapaan ng puso ay bukas para sa lahat, na may tapang na harapin ang sariling takot at agamagam. Sa bawat pagkakamali at kabiguan, may pagkakataon na bumangon at muling maramdaman ang katahimikan sa loob. Ang pangako ng kapayapaan ay parang ilaw na patuloy na gumagabay sa madilim na daan ng buhay. Tunay na ang kapayapaan ay makikita sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado at sa pagtitiwala sa tamang panahon. Natuklasan natin na ang kapayapaan ng puso ay hindi lamang katahimikan, kundi matibay na pundasyon sa buhay. Ito ay nananatili sa puso ng taong may tapang at malinaw na pag-iisip sa gitna ng unos. Ang pangako ng kapayapaan ay nagtuturo sa atin na bawat araw ay pagkakataon upang maging mahinahon at matatag
Sa pagyakap sa kapayapaan, nagiging matibay, mahinahon at puno ng lakas ang ating pagkatao sa bawat hamon ng buhay. Number 7, katatagan sa pagsubok. Sa gitna ng unos at paghihirap, may lakas na patuloy na nagmumula sa kanyang pangako. Ang tunay na katatagan ay hindi nangangahulugang walang takot o pangamba, kundi kakayahang manatiling matatag sa kabila ng mga ito. Kapag ang puso at isip ay pinag-iisa sa pagtanggap sa katotohanan, nagiging matibay ang pundasyon ng ating pagkatao. Tulad ng sinasabi ni Seneca, ang tao ay hindi nababahala sa mga bagay, kundi sa kanyang paghatol sa mga iyon. Parang matibay na bato ang ating loob sa harap ng bawat pagsubok. Sa bawat pagkadapa, ang pangako ng katatagan ay nagbibigay lakas upang bumangon at magpatuloy. Ito ay nagiging gabay sa tamang desisyon at tamang hakbang sa bawat hamon. Ang katatagan ay hindi simpleng lakas, kundi malalim na kapayapaan ng isip at puso sa gitna ng unos. Sa bawat hamon, ang katatagan ay nagbibigay direksyon at tibay ng loob. Hindi ito naglalaho kapag humarap sa kawalan o kabiguan, kundi nananatiling gabay sa bawat hakbang. Ang pangako ng katatagan ay nagpaalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, hindi sa paligid. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang katatagan ay natutuklasan kapag tinanggap natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang katatagan ay bukas para sa lahat na may tapang na harapin ang sariling kahinaan. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon na bumangon at patunayan ang sariling lakas. Ang pangako ng katatagan ay parang ilaw na gumagabay sa madilim na daan ng buhay. Tunay na ang katatagan ay nakikita sa pagtanggap at pagtitiwala sa tamang panahon. Natuklasan natin na ang katatagan ay pundasyon ng isang buhay na matatag at mahinahon. Ito ay nananatili sa puso ng taong may tapang at malinaw na pag-iisip sa gitna ng unos. Ang pangako ng katatagan ay nagtuturo na bawat araw ay pagkakataon upang maging matibay at mahinahon. Sa pagyakap sa katatagan, nagiging matatag, mahinahon at puno ng lakas ang ating pagkatao sa bawat hamon ng buhay. Number 8, pananampalataya sa sarili. Ang tunay na pananampalataya sa sarili ay hindi kayabangan, kundi pagtanggap sa sariling kahinaan habang patuloy na nagsisikap. Kapag pinagsama ang tapang at karunungan, nagiging matibay ang pundasyon ng ating pagkatao. Tulad ng sinasabi ni Epictetus, ang hindi natin kontrolado ay hindi dapat hadlangan ng ating paniniwala sa sarili. Parang ilaw ang pananampalataya sa sarili sa gitna ng kawalan at pagsubok. Sa bawat pagkadapa, ang pangako ng pananalig sa sarili ay nagbibigay lakas upang bumangon at magpatuloy. Ito ay nagiging gabay sa tamang hakbang at desisyon sa bawat hamon ng buhay. Ang paniniwala sa sarili ay nagbibigay kapayapaan sa isip at tibay sa puso sa kabila ng unos. Sa bawat pagsubok, ang pananampalataya sa sarili ay nagtuturo ng tibay at determinasyon. Hindi ito naglalaho sa harap ng kabiguan o takot, kundi nananatiling sandigan sa bawat hakbang. Ang pangako ng pananampalataya sa sarili ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob natin. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang pananalig sa sarili ay nakukuha kapag tinanggap natin ang ating limitasyon at kakayahan. Ang pananampalataya sa sarili ay bukas para sa lahat na may tapang na harapin ang sariling kahinaan. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon na bumangon at patunayan ang sariling kakayahan. Ang pangako ng paniniwala sa sarili ay parang ilaw na gumagabay sa madilim na daan ng buhay. Tunay na ang pananalig sa sarili ay makikita sa pagtanggap at paggamit ng bawat aral sa ating paglalakbay. Natuklasan natin na ang pananampalataya sa sarili ay pundasyon ng matatag at mahinahong buhay. Ito ay nananatili sa puso ng taong may tapang at malinaw na pag-iisip sa gitna ng unos. Ang pangako ng pananampalataya sa sarili ay nagtuturo na bawat araw ay pagkakataon upang maging mas matibay at mahinahon. Sa pagyakap sa pananalig sa sarili, nagiging matatag, mahinahon at puno ng lakas ang ating pagkatao sa bawat hamon ng buhay. Number 9, pagpapatawad sa sarili. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa nagawa, kundi pagtanggap at pagkatuto mula sa karanasan. Kapag natutunan nating palayain ang sarili sa bigat ng nakaraan, nagiging malinaw ang daan patungo sa katahimikan at kalakasan. Tulad ng sinasabi ni Seneca, ang hindi pagpapatawad sa sarili
ay nagdudulot ng patuloy na paghihirap sa puso at isip. Parang ilaw ang pagpapatawad sa sarili sa madilim na bahagi ng ating buhay. Sa bawat pagkadapa, ito ay nagbibigay lakas upang bumangon at muling subukan ang tama. Ito ay nagiging gabay sa paggawa ng desisyon ng may kaliwanagan at kapayapaan ng isip. Ang pagpapatawad ay nagbibigay pagkakataon sa puso na maging mahinahon at matatag sa kabila ng unos. Sa bawat hamon, ang pagpapatawad sa sarili ay nagtuturo ng kababaang loob at tibay. Hindi ito nawawala sa harap ng pagkakamali o kabiguan, kundi nananatiling sandigan sa bawat hakbang ng buhay. Ang pangako ng pagpapatawad ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay nakukuha kapag pinapalaya natin ang ating puso. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Ang pagpapatawad sa sarili ay bukas para sa lahat na may tapang na harapin ang sariling kahinaan. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon na bumangon at muling ipakita ang lakas ng loob. Ang pangako ng pagpapatawad ay parang ilaw na gumagabay sa madilim na landas patungo sa kaliwanagan. Tunay na ang kapayapaan at lakas ay makikita sa pagtanggap, pagkatuto at pagpapatawad sa sariling pagkukulang. Natuklasan natin na ang pagpapatawad sa sarili ay pundasyon ng isang mahinahon at matatag na buhay. Ito ay nananatili sa puso ng taong may tapang at malinaw na pag-iisip sa kabila ng lahat ng unos. Ang pangako ng pagpapatawad ay nagtuturo na bawat araw ay pagkakataon upang maging mas mahinahon at matatag. Sa pagyakap sa pagpapatawad, nagiging matatag, mahinahon at puno ng lakas ang ating pagkatao sa bawat hamon ng buhay. Number 10, pag-ibig na walang kondisyon. Ang pag-ibig na ganito ay hindi nasusukat sa pagkakapantay o pagkakatulad, kundi sa pagtanggap at pag-unawa sa buong pagkatao ng iba. Kapag ang puso ay bukas at malaya sa paghuhusga, nagiging matibay ang ugnayan at nagkakaroon ng katahimikan sa loob. Tulad ng sinasabi ni Marcus Aurelius, ang pagmamahal ay hindi lamang damdamin, kundi pagpili ng kabutihan at kabutihang loob sa bawat araw. Parang ilaw ang pag-ibig na walang kondisyon sa gitna ng dilim at unos ng buhay. Sa bawat pagkakamali at kabiguan, ang pangako ng pag-ibig ay nagbibigay lakas upang magpatuloy at maniwala sa mabuti. Ito ay nagiging gabay sa tamang desisyon at pagkilos na may malasakit at kabutihang loob. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay kapayapaan sa puso at nagtataguyod ng tibay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa bawat hamon, ang pag-ibig na walang kondisyon ay nagtuturo ng pagtanggap at kababaang loob. Hindi ito naglalaho sa harap ng sama ng loob o pagkabigo, kundi nananatiling matatag at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang pangako ng ganitong pag-ibig ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magmahal ng tapat at buong puso. Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang pagmamahal ay nagmumula sa pagpili ng kabutihan kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang pag-ibig na walang kondisyon ay bukas para sa lahat na may tapang na magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon na bumangon at ipakita ang tunay na malasakit sa sarili at sa iba. Ang pangako ng ganitong pag-ibig ay parang ilaw na gumagabay sa madilim na daan patungo sa kaliwanagan at katahimikan. Tunay na ang kapayapaan, lakas at tibay ay makikita sa pagtanggap, pagmamahal at walang kondisyong malasakit. Natuklasan natin na ang pag-ibig na walang kondisyon ay pundasyon ng isang buhay na matatag, mahinahon at puno ng liwanag. Ito ay nananatili sa puso ng taong may tapang at malinaw na pag-iisip sa gitna ng lahat ng unos. Ang pangako ng ganitong pag-ibig ay nagtuturo na bawat araw ay pagkakataon upang magmahal ng buo at tapat. Sa pagyakap sa pag-ibig na walang kondisyon, nagiging matatag, mahinahon at puno ng lakas ang ating pagkatao sa bawat hamon ng buhay. Sa bawat pangakong ipinakita sa atin, natutunan natin na ang tunay na lakas, kapayapaan at pag-asa ay nagmumula sa loob ng ating sarili. Hindi ito nasusukat sa tagumpay o material na bagay, kundi sa kakayahang manatiling mahinahon sa kabila ng unos. Ang bawat hamon sa buhay ay oportunidad upang hubugin ang ating karakter at palalimin ang ating pananampalataya sa Diyos at sa sarili. Kapag tinanggap natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado, natutuklasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay.
Tulad ng sinasabi ng mga Stoic, ang kalakasan ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang tagumpay, kundi sa kanyang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang katahimikan at kapayapaan ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Kapag pinagyaman natin ang isip at puso sa kabutihan at karunungan, nagkakaroon tayo ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang katatagan, pag-asa at kapayapaan ay hindi nagmamaliw basta pinipili natin ang tamang landas araw-araw. Sa bawat pagsubok at pagkabigo, may pagkakataon tayong muling bumangon at patunayan ang ating lakas. Ang bawat aral at karanasan ay gabay upang mas maging mahinahon, matatag at puno ng malasakit sa sarili at sa iba. Ang tunay na kalakasan ay nakikita sa ating kakayahang manatili sa liwanag kahit sa pinakamatinding dilim ng buhay. Sa ganitong paraan, natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali at yakapin ang kabutihan na nasa paligid natin. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Huwag nating hayaang mawala ang liwanag na hatid ng bawat pangako, kundi gamitin ito upang maging inspirasyon sa bawat araw. Sa pagtanggap at pagyakap sa aral ng bawat pangako, natutuklasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang puso at isip na puno ng pag-asa at kapayapaan ay nagiging matatag na sandigan sa lahat ng hamon. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.